It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Historicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stores we're watching this Friday, the weekend, October 10. A magnitude 7.4 earthquake struck the municipality of Manay in Davao Oriental this morning. The tremor had a depth of 23 kilometers. 2 have been reported dead in the tremor's aftermath, while authorities are still assessing damage to infrastructure. President Bongbong Marcos has appointed Attorney Vigor Mendoza as the new chairman of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or the LTFRB. He will replace Teofilo Guadis III, who has been named the new head of the Office of Transport Cooperatives. Meantime, Marcos Lacanilao will assume the post of chief of the LTO. Anti-corruption groups are launching the White Friday protest across the Philippines starting today. The Trillion Peso March movement will hold weekly candle lighting, noise barrage, and church bell tolling to demand transparency and accountability in government spending. Participants are encouraged to wear white as a symbol of truth, unity, and justice. And ICC prosecutors have recommended 3 medical experts to assess former President Rodrigo Duterte's fitness to stand trial before the ICC. Duterte is facing charges of crimes against humanity over his bloody drug war. Recommendation calls for experts in forensic psychiatry, neuropsychology, and behavioral neurology. The prosecution also opposed the defense proposed expert, citing potential bias. Meantime, Ombudsman Boying Remulla will be issuing a memo next week to make access to SALENS, or the Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth of public officials, less restrictive. These cover SALENS of all state executives, including those of the President and the Vice President. However, there will be some private information that will be redacted from the documents due to security issues. Remulla did not say which information in SALENS will still have restrictions. We need requesting parties to ask for the information. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan, may undertaking tayo pag kumukuha tayo. Para ng public interest pa rin. I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan eh. Di ba? Public information na nga yan eh. Hinahanap natin eh. When we talk about transparency, let's go all the way. Lahat yan. Pati kami. As for the probe into flood control projects, Remulla says his office will work with the Sandigan Bayan on cases. Remulla will also discuss the possibility of a Sandigan Bayan Special Division that will solely handle infrastructure anomalies to speed up the buildup of the cases. And joining us today is Historicon's resident political storm, our very own Raul Llamas. Magandang hapon. Happy weekend Happy sa lahat. weekend. Happy weekend sa inyo lahat. Tulong tayo doon sa mga nasalanta ng lindol. Oo. Teka, mamaya na. Babalikan kita dyan. From the Philippine Star muna, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Yan si Hi, Ami. everyone. Hi, Ami. Hindi happy weekend dyan. Nagkagulo-gulo nga dun sa Davao. Saka kahapon, yung sa Baguio, saka sa La Union. Okay. Dahil sa lindol. Puro lindol. Parang, Ami, parang nationwide na yung mga lindol, no? Central Visayas. Mukhang papalapit sa Metro Manila. Mindanao. Kaya naghahanda-handa. Oo nga. Naghahanda-handa lahat dito dapat. Kaya hindi ako pumupunta sa kondo ko eh. Ganun lang, di ba? Ganun lang. That's why I don't go to my condo. Sorry Ganun lang siya. That's why I don't go to my condo. Instead, I go to my hacienda. Nakakatakot eh. Nakakatakot mga kondo ngayon. Di ba? Sobrang lakas eh. Di ba? Pero Ronald, bakit naging puti imbis na black na yung yung 3 peso? Well, yun ang naging color na nila nung September 21 eh. The color theme. Ribbon na white. No? Pero hindi ako kasama ron. No? Si Ed, Bakit nakaputi. nga hindi ka nakaano? Ako blue eh. Bluer than blue. Yung aking puso. Hindi kasi until the last, nung 21, black pa yung Kaya nga sila sinabayan nung di ba, yung mga nagkagulo sa Mendiola. Pero ngayon, nag-unite na sila. Nag-unite sila na Ngayon, white. white na. Na ribbon. White na ribbon. Oo. So, may connection pa rin doon sa yellow ribbon. White lang nga. White lang nga. So, siguro to symbolize innocence.
And Sabi kasi purity. Saka ano, sabi ka- linis, di ba? Yes, sabi kasi ng simbahan, as innocent as doves and as wise as Edlingao. Di ba as cunning wise snakes dapat yan? as serpents. As serpents, there you go. Doon na ako sa doon na ako sa doves. Dub? I cannot remember. Teka, ba't hindi pa rin niya sinasagot? Ba't hindi ka nakaputi? Ayun nga, hindi naman ako kasama dyan. No? Ano hindi ka kasama dyan? Ikaw lang ang kasama dyan. Yung grupong nilunsad mo, yun. Wala akong kinalaman doon. No? Parehas ako ni Ami. Yami. Objective journalist. Kaya mo, naka-green siya. Oh. Green ba yan? Aqua green. No? Ano ba tawag Green. dyan? Green. Oh, yan. Green. Oh, tingnan mo siya green, ako blue, ikaw white. Di ba Ikaw ang Duterte? kasama. Hindi, iba yung green ng Kulay Duterte. ito ni ano, Iba kulay pala ni niya. BP. Iba yung green nila, talagang green. Yan medyo light eh. No, medyo light. Nihintay din namin yung ano, puro intay-intay ngayon, ano, kasi nihintay pa natin yung mga latest dyan sa Davao, kung ano nangyari. Yeah. Hanggang mamayang gabi, dahil may mga bumagsak daw ng mga ano eh, mga residential buildings. Hindi, malakas eh. Malakas eh. It's 7 point something. 7 Oh, point malakas four, yun I ah. think, Mas malakas yun. 7.4. Yeah. Oh. 7.4. But we Sobrang will lakas have na, ano, mas malakas malakas kaysa sa yun. Cebu. Yes. We will have Feebox in a while. Also, we Yes. will have a report from the ground in Davao Oriental in a little bit. And then we'll also have Magkakasunod, no? Magkakasunod eh. din doon, no? Parang, Oo, kaya nakakatakot eh. parang flood control Kaya scandal. nakakatakot. At least nilift na yung tsunami warning. May pagka-weird dyan, ano, Ed, yung nag-recede daw yung dagat, pero hindi bumalik. So, Baka yun yung subsidence, ano, coastal subsidence ba yun? But usually ang Yung lupa subsidence is ano umaakyat. eh. saan kaya pumunta? Usually ang subsidence, lumulubog yung lupa. Hindi ba umaakyat? Ang subsidence, that's what you're experiencing, for example, in Malabon and Nabotas. Oo. Yung gumaganon. Oo, lumulubog yung Okay. lupa dahil sa Kasi bakit pagbomba. hindi bumalik yung dagat dyan? Ha? Kung Baka tsunami, pumunta umurong sa daw Kwan. tapos hindi bumalik. Baka pumunta sa mga flood control. Baka may ano, Kaya nawala. Oo. Yung grabe talaga yung mga flood control. No? Pati yung dagat, kinukuha. Naipit. in-impound. Oo. Grabe. Parang pondo Naipit in-impound. yung flood control. Oo. Napunta sa flood control, pati yung dagat. But, teka. Flood control pa rin. Significant ba yung, ano, yung pag-subside ng dagat? Have you had any reports of how much yung ano? Meron mga video eh. May mga video eh. Umurong siyang ganon, hindi bumalik. Bakit ganon? Sa flood control nga pumunta. Ano ka ba? Hindi naman AI yun. Kasi normally, pag nangyari yan, that's a precursor. Normally, I'm not saying Dapat that's tsunami. what will Oo, happen. tsunami. Yeah. Tsunami. Yeah. Tsunami yun eh. Kaya nag-tsunami normally, warning pero lifted na yung tsunami Pero di ba warning. usually, kung nandito yung lindol, yung tsunami hindi papunta sa atin. Papunta, papunta sa iba. Di ba? Yung lindol Pabalik sa kanila. Oo, yung lindol is papunta sa kanila. offshore eh. Di ba? Ang epicenter is offshore. So that was why may concern na baka the tsunami would be headed. Siyempre, ang tsunami Baka would be nagpunta headed sa iba. Pero yung lindol kasi, onshore eh. Sa Ay, lupa eh, nangyari. di ba offshore? Oo, di ba? Offshore. Offshore. Oh, yun. Sa dagat yung Kung nakita ko offshore, eh. tatama sa atin dapat yun. Kung nasa Hindi, lupa, baka naman sa ibang bansa. Baka napunta sa Indonesia yung tsunami. Layo naman. Dito yung ano. Pwede ba yun? Hindi, may warning din sila eh. Nasa Pacific side May yung ano warning eh. sila eh. parang West Philippines Sea yata yun. yung offshore. No? Kaya tama nun, Taiwan. No? Kaya, Well, let's take a look Hindi, siya. kaya nga. Pero much Hindi, earlier Davao pa yung yan, nasa lindol eh. south siya na. Ano ba kayo? But much earlier pa Southern lindol eh. yan So eh. by this time dapat kung merong tsunami, it should have already, I suppose. Wala na, lifted na. pero naramdaman Lifted ba na. natin sa NCR, Ami? Paano? Davao at saka, Wala. Tsaka, Wala yata. tsaka Hanggang Ilocos. Bohol lang. Ibig sabihin, nasa gitna tayo eh. Dapat kahit papano naramdaman natin yun. Hindi naman. Walang report eh. Wala. Oo nga. Baka hanggang Bohol. Yung Bohol meron, nag-earthquake din ng Bohol. Separate. Oo nga. yung Ring of Fire naman is not one fault or just one fracture in the Oo, Earth's crust. marami. Eh. It's a It's a series of network. fractures. It's a network of fractures eh. So Hindi, dito sa- automatic na, And ano. volcanoes. Dito sa Signal TV, tumalon lang si Manny Mugato, lindol na eh. Hindi, humilik. Humilik. Wag naman tumalon. Dilubyo na yung talon eh. Grabe ka talaga si Manny Magsurate pinagtitipan mo. Dapat nga. Hinihintay din natin yung ano ngayon ha, yung Peace Prize, Nobel Peace Prize.
magiging balita lang yan pag hindi nanalo si Trump. Grabe naman. Is he really expecting that? Hindi, yung peace talks kasi, Ngayong yung araw release yung ng mamaya, hostages mamaya. Yun ang pinagmamalaki niya eh. Hindi ba nag-a-apply siya? Pero hindi, dati pa. Nagagalit siya. Nung first term Hindi pa pa lang niya. nagagalit siya. Ilang beses na daw kung ano na daw ginawa niya. Hindi pa siya yung manalo first term na. pa lang. First term pa lang niya, nag-a-apply na siya eh. Pero I doubt kung papayag yung mga Europeans na bigyan siya ng Nobel Peace Prize. And I really don't think you apply. Wala, you cannot mas ano nga daw yun eh. Disincentive yun. Pag Hindi, nag-apply alam ka. ko nga si Manny Mugato, tinanggihan eh. Mugs na naman. Minsan nga si Mugs, Tumanggi. Jan, minsan si Mugs, yung litrato niya ihanda mo para pag nababanggit siya niya, labas natin. Kasi baka mga tao nagtataka, sino yung Manny Mugs na yun? Kanina maganda yung meeting namin ha. Ano? Si Patricia Evangelista, Sister Mary Jan Malansan, Cardinal David, no? Ano yung meeting? Dindo Manhit, etc. Meeting daw para yan, sa ano? Truth Commission. Truth Commission? Para dito sa extrajudicial killing. Di ba sa South Africa, Yeah, nagkaroon ng Truth Yeah, Commission, Truth Commission. after ng apartheid. To get so ang kanila closure, ngayon, yeah. after ng Tokhang, kailangan may Truth Commission din. No? So sisimulan yan as civil society, tapos ipopropose sa gobyerno para magkaroon ng legal basis. No, parang ganun ang proposal. So, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan, pero magsaset sila ng meeting sa gobyerno. But what will be interesting kasi is I don't know how South Africa received the creation of Truth Commission during their time, pero it was successful in the end. Yes. Nagkaroon sila ng closure in a Meron silang ni-recommend na makasuhan, makulong. Meron naman silang ni-recommend na kung na lang, para pag-amin doon sa ginawa at hindi nakulong. Oo. So, may ganun silang At least criteria. acknowledgement eh. Oo, ang mahalaga sa kanila, in-acknowledge nung biktima at yung nambiktima. Nambiktima. Harapan yan. Harapan. Ginawa rin yan sa Latin And it America. would get very emotional at Oo, times. di ba may mga rami ring diktador sa Amerika? Pero ang tanong sa atin, will it work? Kasi hanggang ngayon, very divided, very polarized pa rin ng mga tao. And you still have, of course, the Duterte group very assertive. Correct. They are correct. defending. Correct. Pero halimbawa sa Latin America, iba-iba eh. Sa Brazil, pinayagan nila yung mga generals na to walk free. Sa Chile, pinarusahan nila. So yung mga Truth Commission nila, iba-iba eh. Depende sa bansa. Walang isang formula eh. Yeah, that's Depende dun sa It's also on your culture eh. national consensus mangyayari. Pero ang parang kailangan na natin daanan yan dahil divisive eh. No, ang habol mo nga dyan, masira yung ganyang klaseng polarization. But my question to you, I suppose, and to Amiren how do you think it will work with us, considering na very very marked pa rin ang divisions natin, number one. Number two, the Duterte group is also very, actually at this point, they're very angry. Yes. Ang Truth Commission kasi dapat lahat ng violations of human rights ay tinatalakay. Pero syempre, with limited time, limited resources, at saka yung immediate moment, pwedeng ma-focus lang yan muna sa Tokhang. No, lalo na yung gobyerno ni Marcos ang gagawa dyan ng batas para yan ay maitayo. At hindi pa nga sigurado... Ang unang-unang hurdle mo dyan, you have to define the human right violation. Kasi yun ang depensa nila Duterte. Hindi daw yun human rights violation. Yung libo-libong pinatay was part of law enforcement, legitimate law enforcement. In fact, sila yung nagbigay ng number na yun eh. Yes. 6,000 plus. 6,000 plus. Yun ang unang-una mong kailangan yung kabilang kampo aamin, human rights violation yan, hindi yan law enforcement. Yes, pero sinasabi nga mismo ni John Vic Remulla at ni Boying Remulla, kasama doon sa kanilang records, doon sa mga biktima, ay mga nagkaroon ng cardiac arrest. Pero may tama ng bala sa ulo. No? So, kaya In the later autopsy. kaya mismo sila John Vic nalilito. Ganon din si Dr. Fortune. Yeah. No? Tapos si Manny Mugato kasama sa kanyang Pulitzer Prize Award na mga articles, yung barel na naglalakad. Yung barel na in the same hour, in the same day ay ginamit sa nanlaban daw. So, marami ka ring ebidensya to show, no? Kaya Bok, sorry, I gotta break in. Our guest is ready on Zoom, so let's bring him in. Baka maputo tayo eh. Let's bring in our first guest for today, ang director ng PBOC, si Sir Teresito Bacolcol. Sir, magandang hapon and thank you for joining us.
Magandang Yes, sir. hapon. Magandang hapon sa inyo po, and thank you for having me here. Oho. Magandang hapon, Good Katoto. afternoon Ganun nga po. po. Sir, ano po, can you give us an update dun sa Lindol, sa Davao Oriental, and yung mga reports na, I know, inatras na raw yung tsunami warning, pero may reports earlier kasi na nag-subside daw yung tubig for a while, kung nakabalik na Nag-recede. So, wala na ho ba talaga, Yes, that's right. Nakita ko rin yung video na yun, and it's probably yung because of the strong shaking, nagkaroon po ng sea water oscillation, nag-oscillate po yung dagat natin. But wala lang po tayong iulat na nagkaroon ng malaking tsunami waves. Meron tayong na-record sa ating station sa Tandag, Surigao del Sur, and maabot lamang yung tsunami waves natin, yung sea level monitoring station natin, nakapagtala ng tsunami wave height of around 30 centimeters. So that is not considered as destructive. Okay. Katoto, what's happening? Parang nationwide itong lindol. Meron kang Mindanao, meron kang Central Visayas, meron kang Ilocos. So, ano ito? Anong phenomena ito? Is it the ring of fire na sama-sama o magkakasunod na apektado? So, for our ordinary people, pwede niyo ba ipaliwanag anong ibig sabihin nito? Okay, so coincidence lang po ito kasi in fact, every day we record at least 30 earthquakes. Araw-araw yan. And there's always this possibility na magkakasabay-sabay kasi we have 180 active fault segments and we also have 6 trenches. So yung nangyari sa Cebu, it was generated by the Bogo Bay Fault. Yung nangyari kahapon sa La Union, it was generated by the Philippine Fault. And kanina, it was generated by the Philippine Trench. So again, that only shows how tectonically active, how seismically active the Philippines is. And for that, we really have to prepare kasi we know that earthquakes are random events. They cannot be predicted. So the best course of action is always preparedness. Katoto, in relation dito, ay dati kasi sinasabi ng PBOX na we have to prepare for the big one. No? Ganun pa rin ba ang pagtingin nyo na eventually there's going to be a big one sooner or later? No? Yes po, Halimbawa sa hindi po NCR. nagbabago yung opinion natin dyan. Again, hindi natin actually opinion yan. It's what the science is saying. Yes. The last time it moved was in 1658, and based on our polyseismic studies, nakakuha po tayo ng mga carbon samples, and the recurrence interval would be every 400 to 600 years. So again, since I mentioned the last time it moved was in 1658, if we consider the lower boundary, which is 400 years, Yeah, 400 years. so 1658 plus 400 years, that would be 2058. But of course, hindi naman ibig sabihin yan na by 2058 Eksakto. nangyari talaga yan. That's right. So it could be later, or it could even Earlier. be earlier. Yeah. So that's the reason why we're saying now we're ripe for the big one, kasi habang papalapit tayo doon sa yung lower boundary niya, lower limit, which is 400 years, tumataas yung probability na mangyari ito. Yes. It happened in the past, it will happen again. Ako, Ed, baka abutan Direktor, mo yung ang susunod inaalala na ngayon ng mga 400 years. tao, Tara, hindi. dahil ito nga, sunod-sunod na yung mga earthquake, precursor daw ba ito ng big one? Yun naman na inaalala ng mga tao. Although nothing can, wala naman tayong prediction ng earthquake, pero pwede ba yun na sign yun? Kasi papalapit, meron sa Bohol, may Ilocos. Baka daw precursor na ng big one dito sa Metro Manila. Hindi po precursor yun. Again, magkakaibang fault segments po yan. Kung tutusin natin, kung titingnan talaga natin, as I mentioned, we record at least 30 earthquakes a day. Karamihan lang dito ay mahihina. But of course, there are times na yung sa 30 na yan, there are times na malakas. And pwede rin kasi magkasunod-sunod, or it could even happen at the same time. But independent po yung mga fault segments po natin. Unless they're very, very close to each other, pwede mangyari yun. That's what we call the stress transfer. But dito, halos magkakalayo. Yung stress transfer happens only when faults are very close, like say 5 kilometers apart. But this one, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi po sila konektado. And in fact, yung nag-generate ng lindol kanina sa Luzon, sa Mindanao is from the trench. It's not, nasa dagat po yun. In relation dyan, Katoto, meron bang effort yung ating gobyerno na i-assess yung structural integrity ng ating main thoroughfares,
mga buildings, Oh, etc. major Sa ibang bansa structures. kasi, kanyan parang modus operandi yan Laging regularly chine-check nila yung structural integrity. Hindi ko sigurado sa ating bansa Yung DPWH po, nagsasagawa po sila ng retrofitting. Naku, They've already DPWH? retrofitted more than The end na, the end. O DPWH ba? Parang So malaking naman, tinatakot The nyo na end, kami. the end. Parang nervous kami pag DPWH. Well, may dapat may presumption of regularity. Presumption of regularity, okay. Pero sa Hindi, Director, merong ano, di ba? Ano po? May study yung JICA with FIVOLCS and MMDA. That was over a decade ago. Marami dong mga detalyadong recommendation Di ba? To prepare nga precisely for the big one. Ano po yung masasabi nung nangyari na in that decade na nagawa na natin at kulang na kulang pa at this point? Okay, so more than 20 years na po, more than 2 decades na po yung Yeah. ginawang Nung study na ginawa yan. yung ano, nung Yeah, ginawa, that was oo. in 2004. And many things have changed since then. May mga retrofitting naman silang ginawa. Katulad ng nabanggit ko kanina, DPWH has already retrofitted more than 120 public buildings in Metro Manila. And they're planning to retrofit, together with the World Bank, 400 more. And they've already assessed several thousands of buildings nationwide. Now, yung study na yan, since it was done in 2004, more than 20 years ago, there will be a revisit of that study. Titingnan kung yung casualties, yung impacts, lalo na yung casualties Yes. would differ. Kasi nga, marami na we have new buildings now, we already have skyways, dumadami din yung mga tao. So, and of course, titingnan natin kung yung retrofitting activities ng ginagawa ng DPWH ay nakaka-lessen or may factor doon sa kung malilesen nga ba yung number of casualties. Hindi ba kayo kinakabahan, Katoto, dahil wala pang lindol, nagko-collapse na yung mga tulay sa Cagayan de Oro, San Juanico Bridge, sa Isabela, etc. Ibig sabihin, wala pang lindol yan, Hindi pa sila nililindol. Hindi pa kasama yan sa retrofitting ng Brand new pa yun, DPWH? brand new. Retrofit po yung mga luma na Pero that bago have lang yun already eh. survived several earthquakes. And kapag may malaking pagdindol, baka hindi na makapag-survive because these buildings have already been weakened from the previous events. Katoto, I In don't fact, mean to be malicious, ni-retrofit yung pero yan nasa Isabela, ni-retrofit. Oo. Bago Bagong-bago yun, yun in-open nung February, ni-retrofit yung brand new na bridge. Bumagsak pa rin. Katoto, I don't mean to be to be malicious, pero I'm looking at the numbers that you gave a while ago. Hindi ka naman malicious talaga. 2 decades ago na po yung study and since then na nagre-retrofit ng DPWH. Pero ang sabi nga ninyo, na retrofit na nila ang 120 public buildings pero meron pang 400 to go. So, bale, in the last 2 decades, we've only retrofitted 1 out of every 5 targeted public infrastructure. Medyo mabagal po ata yun. Yung Metro Manila yan, 124, I think that's only for from last year. So hindi ko alam if they did, yung efforts nila since 2004. So ang sinight ko lang was, I think the figure was done last year. So probably they've done more in the previous years. Sir, in 1 year, sir. You're quite optimistic then. Well, sir, anyway, again, I don't mean to be to be malicious, pero yun lang, I'm wondering lang kasi sabi nga niya, this is presumption of regularity that DPWH has started retrofitting and therefore that the retrofitting would be presumed to have been regular. But I'm wondering at the same time whether there's anybody checking on the quality of the retrofitting, if you get what I mean. Kasi remember, sa hearing post, for example, sa Bulacan, I know this is different naman, pero sa Bulacan hearing, ang sabi nga ni Bryce Hernandez, 100% ang substandard Substandard. sa kanilang Galing public mismo works sa projects. sa DPWH. That's from the district engineers, the ADA, Assistant District Engineer. So may ganun concern. Wala pa akong opinion dyan kasi kami naman nasa science agency. And, We just sir, provide what I mean scientific is, data. So kung is there sino anybody who's mag-check checking? yan, I think that would be yung siguro the LGU. And of course, DPWH mismo sila mag-check sa ginawa nila. Kasi sila naman may expertise.
Bakit ho si Kwan? Bakit pag sinabi ni Ed Lingaw na I don't mean to be malicious, ang daming naniniwala. Pero pag ako nagsabi noon, Ami, bakit walang naniniwala? Nagtatawa ng lahat. Pag sinabi kong I don't mean to be malicious, walang naniniwala. Ano? Can you blame us? Oo, si Reg lang. But katoto, you get what I mean, di ba? Siyempre, there's an announcement, but of course, ibang bagay usually yung yung whether or not it really did transpire as it was supposed to have transpired. So I'm sorry, back to my question lang po. So we'll just have to trust na lang DPWH that it did what it was supposed to have done. Yes, that's right. Kasi kami naman sa opisina, again, we're doing our best. We provide the best scientific data that we can provide, and we trust that other agencies are also doing their best. Tay tayo dyan. Okay. Director, meron kayong paalala lang natin sa mga nanonood na meron ng FIBOLX ng geohazard mapping, no? Yung Yes. mga delikadong lugar along the fault. We have this app which everybody can access. It's the Hazard Hunter PH. Mag-log in lang kayo doon. You can search it, you can Google it, and then you would know what are the hazards meron sa area of your area of interest. So kung sa bahay mo, you want to know kung ano yung mga earthquake-related hazards or volcano-related hazards, even hydromet hazards na nanggaling pa sa yung information and yung data nanggaling sa Mines and Geoscience Bureau as well as Pag-asa, pwede po yan. And you can download the assessment and then you can use this as your official documents. Sir, what's the website again? What is the URL again? Hazard Hunter PH. You can Hazard Google it now. Hunter PH. Hazard Hunter PH. And then, if you want to know kung sa studio nyo ngayon, right now, kung anong hazard meron dyan, you just click current location. And then it will provide you all your hazards. All the hazards na pwede mangyari. Gusto mo i-check? yan, Natatakot ako ha? makita. O yan, pahabol na lang, Director. Basta ako, di ako Meron bang pupunta sa scientific condo. basis yung sinasabi ng mga tao na bago daw maglindol, siguro mga kahit a few minutes, nag-uumpisa daw magtakbuhan yung mga aso, yung mga chicken, saka naglalabasan. May scientific basis mga ba yun? ahas. Wala daw po. yung butik na Again, naglalabasan. we don't subscribe to unusual animal behavior. Kahit naman walang lindol, magtatakbuhan talaga yung mga aso. Yung meron pa nga ako na-encounter na kaya pala naglilindol, kaya pala tumatahol yung aso ko kasi magkakalindol. So kahit naman walang lindol, tatahol talaga yung aso. Now, kapag yung aso mo magmiyaw, o yung pusa mo tatahol, that would be a different thing. Baka naman talaga maglilindol na. Actually, But, mas Hintayin natin yan. unless Actually, that mas happens, mas for the indicative, scientific, we don't subscribe to unusual animal behavior. yes. Mas indicative, Katoto, yung mga contractor nagtatakbuhan bago lumindol eh. Kasabay ng mga ipis. Hindi ba? Hindi Mga ba ipis, nararamdaman Ami. ng mga Kagat animal namin yung yan, sige. Kagat Ano namin yan, movement? Ami, obserbahan mo yung Wala mga bang ipis. nararamdaman? Yes, ang nangyari kasi dito, ma'am, it's always on the hindsight. So, kaya That's pala, people would say, kaya pala nagtatakbuhan yung mga hayop namin kasi lilindol. So, it's always on the hindsight. So, you cannot use this for, to predict an earthquake kasi kahit naman walang lindol, magtatakbuhan talaga yan. So, every time na lang na magtatakbuhan yung aso, Takbo kami palabas ng bahay. oo, i-assist ka natin sa lindol. Yung probability na magkakalindol. Pasensya na kayo, Katoto. Very small. Pasensya na Yes, kayo. ma'am. Yes, Si sir. Kwan kasi, si Ami practicing, witch. No? Witchcraft yan eh, yung batayan. Marami kami Nagpapakulo naman ng ano yan. Malaking cauldron. Tapos yung mga ipis Eh kung sabay-sabay nagtatakbuhan. gusto maglabas, baka sumabay kami dun sa aso. Hindi ba pwede? So, Katoto, yung Okay. the belief of some people that there are certain animals that can detect low frequency vibrations, that's not Sa that's not true. ground. Sa ground. Witchcraft nga yun. Ikaw naman. Hindi, kasi Yung chicken, saka they have yung mga a butiki. strong sense of smell. Butiki. Butiki pa. Oh, actually, Grabe pinaka... Oo, Grabe ka nararamdaman naman. Sabi nila. Ang pinakasigurado dyan, ipis eh. Eh si Katoto, scientist yan eh. Ito si Ami, witchcraft eh. No? So wala po yun. Talagang wala yan. It's all negative. Itong they can detect low frequency vibrations or animals that are underground dahil mas malapit sila sa crust, presumably. Paano mo Oh, yung mga daga. paano mo malalaman na nararamdaman ng uod? Oo nga, no? Meron Daga.
Sir, may ano pa nga ako nabasa na kaya pala kapag naging balisa daw yung mga langgam, magkakaroon daw ng pagpunto. Ano nga mga balisa? Paano mo ngayon malalaman Paano kung balisa malalaman yung kung langgam? balisa? Kailan naging balisa yung langgam? Anong palatandaan O, na naging balisa yung langgam? o kaya mga uod. O kaya termites. Hindi, lumalabas sa lungga. Hindi ba? Ayun na, Malabas mo talaga sa lungga. Ayun na yung witchcraft. Ayun na yung witchcraft. Oh. Katoto, pagpasensya lang po ninyo kami. So, sige na nga, So, sige. we have nothing to worry about in the immediate future, I suppose. That's outside of the normal waiting. Tama ba? Mahirap naman yung tanong mo kay wala- Hindi Kato. mo, hindi, you Outside cannot of the normal predict waiting kasi earthquakes. there's no way of predicting naman eh. Kaya nga. Kaya Okay. nga. So again, sinasabi natin earthquakes are random events. They can happen anytime. So the best course of action is always preparedness. Be prepared. Yeah. And when we say preparedness, we have to make sure that kapag magpapatay tayo ng bahay, we follow the minimum engineering standards. Yes. We follow the building code. Kapag nakatayo na yung bahay natin, pwede natin ipa-assess yan. And kung kinakailangan i-retrofit, then we should do it. Saka marami naman, di ba, Doc, ni Katoto, na mga earthquake drills. Di ba? Ginagawa naman Yes, yan. that's right. That's right. Malaking naitulong yung mga earthquake drills natin na ginagawa natin every quarter sa pagpukaw ng kaalaman ng ating mga kababayan. In fact, kapag titingnan mo yung mga videos, yung video yesterday from the La Union earthquake, yung some of the videos doon sa Cebu earthquake, and some of the videos kanina, makita natin na yung mga ibang kababayan natin, especially mga school kids, nagpa-practice talaga ng Yes. duck cover and hold. But again, maganda yan. But kahit ma-perfect natin yung drop, cover, and hold, kung yung bahay naman natin ay hindi compliant sa building code, kahit magtago pa tayo sa ilalim ng mesa, kung buong bahay babagsak, hindi pa rin effective. So Oo first nga. and foremost, we have to make sure na sinusunod natin yung engineering standards natin. Kapag nagpapatay tayong bahay, wag na tayo magbayad ng mahal sa feng shui experts. Mag-hire na lang tayo ng civil engineers. Basta wag DPWH. Okay. At huwag umasa sa mga langgam, uod, ipis, Ipis. at sa mga tumatahol na aso. Aso. Okay, maraming salamat Katoto Bacolcol ng Fibox. Thank you, Director Katoto Bacolcol, for joining us this afternoon. Salamat, Yes, Katoto. maraming salamat Thank din po. you, Director. Kayo Pero- parang kay Lindol. Ikaw pero yun talaga, pag sinabi mong no malice intended, no? Sabihin ko kaya yun, may maniniwala. Sa akin meron. Sa'yo, malamang hindi. Life is so unfair. No? Life is so unfair. No? Habang umiiling-iling si Dorol Llamas, Napakalung- mag-break muna tayo for a gap. Napakalungkot. Umiyak ka na dyan mag-emote ka talaga. You're watching StarCon 1 News. We need to take a break. We'll be right back. We've got the open news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us pa rin si Ami Pamintuan ng Philippine Star and Rol Llamas, ang ating Bagyo at Lindol na pinagsama-sama. Hindi. Saka baha. At saka baha. Saka baha. Kasama ng mga ipis at langgam na nagpe-predict ng lindol. Wak, teka, we have a mojo. Pili kayo. Abok, we have a mojo. Let's bring in bagong putol. We have mobile journalist Arles de los Santos who covered Public Works Secretary Vince Dizon's press conference this morning. Arles, anong balita doon sa press con ni Vince? Nakubok, Ami at Ronald, napakarami at malaman nitong press conference no, na isinagawa ni Secretary Vince Dizon kung saan kinumpirma niya nga na nagkaroon siya ng alignment meeting kasama ang bagong ombudsman na si Boying Remulla maging ang ating Solicitor General na si Darlene Berberabe. Kinumpirma niya no, na kanilang pinag-usapan kung paano nga ba ang mangyayari at posibilidad no, ng mga isasampang kaso sa mga kasangkot nga sa mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Nais din daw no, kasi ni Solicitor General Berberabe ang restitution o ang pagsiguro na may ibalik ang pera ng taong bayan, higit lalo no, yung may mga kinalaman dito sa mga flood control projects at ano pa nga ba yung posible nilang magawa. Lalo pa at kahapon ay isinabit nito no, ni Secretary Vince Dizon sa ICI ang kanilang finding kung saan nga 421 out of 8,000 ng mga initially validated flood control projects ang na-declare as ghost projects. Iba pa dyan, yung inaasahan, nakakailanganin ding inspeksyonin, yung patungkol nga sa mga farm-to-market roads. No? Bukod pa dyan,
ang magkakaroon daw sa mga paparating na araw ng Memorandum of Agreement kasama ang AMLAC, Insurance Commission, maging ang Philippine Competition Commission para matignan at masuri kung paano nga ba maibabalik daw ang pera ng taong bayan. Sa ngayon daw ay mayroon ng 1,600 na mga bank accounts ang na-freeze na ng AMLAC at nakakahalaga ito ng 4 billion pesos. At maaari pa daw na lumaki ang halaga na yan sa paparating pang mga araw sa paggulong at pagpapatuloy ng investigasyon ng ICI at ng DPWH dito sa mga maanumalyang flood control projects. Napag-usapan din ang plano nga ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad gaya na lamang sa Masbate kung saan tinamaan ito ng malakas na bagyo nitong nakaraan. Patuloy daw ang konstruksyon ng nasa mahigit 800 na mga classroom. Ito ay reconstruction at repair ng mga major at may minor damages. Patungkol naman doon sa Cebu na tinamaan na magnitude 6.9 na lindol ay patuloy daw yung pagbuo ng tent city. Sa Bogo City daw ay 100 tents na naitayo. Samantalang doon naman sa Medellin ay nasa 66 tents na rin. Isa pa sa mga naging pasabog ngayon ay ang indefinite suspension ng road reblocking daw sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ayan man daw ay national o secondary roads, lahat daw yan ay kailangan ipatigil. Pwera na lamang kung ito ay para sa repair at para sa ikaayos talaga ng mga kalsada dahil isa rin daw sa mga tinitignan ng DPWH na source ito ng corruption. Kahit nga si Secretary Vince Dizon ay ibinahagi kanina na bata pa daw siya, kaparehas na storya. Yung mga kalsada aayusin ngayong taon, tapos sa paglipas ng mga araw o mga buwan, kailangan sirain ulit at ipaayos. So, kumikita daw yung mga politiko sa pagkasira ng mga ito at sa muling pagsasaayos ng mga kalsada na ito. Arles, nandiyan ba si Ombudsman Boying Remulla sa press con na yan? Dahil very crucial kasi yung kanilang convergence ni Solicitor General, ni bagong DOJ Secretary, at saka si Vince Dizon. Yung convergence na yon ay crucial. They will complement each other. Kaya mahalaga yung kung nandyan si Boying Remulla, mahalaga yung kanyang initial na mga balak gawin. Halimbawa, itong pagbago ng policy sa SALN nung previous ombudsman. Ano pa ba yung mga ibang mga nabanggit in relation sa ombudsman? So far, ayun pa lang yung napag-usapan, Ronald, yung alignment nga kung paano magiging approach ng pamahalaan dito sa mga sabit ng flood control scandal. Kasi marching order daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na mayroong maparusahan at may balik ang pera ng taong bayan. Bukod pa dyan, siniguro naman ni Secretary Vince Dizon na dapat daw ang mangyari from top to bottom ay mayroong maparusahan. Doon lang daw kasi magsisimula itong pagbabago na ito. Pero so far, confirm naman na sa alignment meeting na yon ay present si Ombudsman Boying Remulla maging si Solicitor General Darlene Berberabe. Maganda yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, but it's easier said than done. Yung ginagawa niya is almost systems change. Pero siguro hinihintay ng mga tao in the immediate, ano yung pwedeng output nilang lahat? Meron bang 3 kongresista ang makakasuhan, makukulong at mababawi ang ninakaw? Meron bang 2 senador? Meron bang 15 kontraktor? Siguro yun yung hinahanap nila. Maganda yung statement na from the bottom up na pag-aayos. Pero matagal pa yun In the immediate, ano yung kanilang nakikitang indicative output? Sa pahayag ni Secretary Vince Dizon kanina, Ronald, at sa ating pagko-cover din sa ICI, nakita natin na pagpapatuloy pa lamang ng investigasyon at pagsuri sa mga ebidensya ang kanilang ginagawa. Pero siguro yung medyo indicative kung ano nga yung plano nila ay doon natin nakikita sa pag-freeze ng mga assets. Gayon din sa mga land and air assets ng mga personalidad na nauugnay dito. Kasi ito daw itong mga properties na ito at itong mga pera na ito, malamang sa malamang, kung mayroong bayad ito ng korupsyon, ay ito rin yung mga dapat mabawi ng pamahalaan. So kung hindi na raw muna ito magagalaw, ay may pagkakataon, lalo na kung mapatunayan sa korte na talagang may sala sila, na maibabalik ito sa taong bayan. Kaya nga itong si Solicitor General Darlene Berberabe ay talagang madiin daw sa pagbibigay ng kanyang siguro goal, masasabi natin, yung restitution para dito sa mga sangkot, sa mga maanumalyang flood control projects. Arles, yung reblocking, gaano katagal yung suspended? Saka may balak ba silang imbestigahan kung sino yung mga responsible? Kasi karamihan dyan,
Hindi mo naman kailangan tanungin, may mga billboard doon eh. Nagkiklaim yung mga congressman, yung mga mayor, na sila yung nag-endorse niyan. Iimbestigahan ba nila yon? Tama ka dyan, Ami. No? Actually, sa mga ilang halimbawa na ibinigay nito ni Secretary Vince Dizon, nakita natin na mayroong mga road reblocking na nangyayari sa Bukawi, Bulacan. Halimbawa, talagang ipinakita niyo yung mga larawan at talagang patag na yung kalsada. Pero biglang may hati at kinailangan daw na pagpakin ulit. Kaya daw pinatawag niya yung district engineer nito. Napakamot nga siya sa ulo dahil sabi niya, naku po, Bulacan na naman. Bukod pa dyan ay sa Tuguegarao, meron din daw na ganyan mga ulat, no? Pero nakikita daw kasi ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Wala pang indication kung hanggang kailan itong road reblocking na mangyayari. Kaya ang sabi niya ay indefinite pa, no? Kasama din dyan yung investigasyon nga na gagawin nila dahil malaki rin yung pondo na nailalaan dito sa mga road reblocking at yung mga kalsada na hindi naman daw kailangan sirain at ayusin na paulit-ulit lamang na nangyayari taon-taon, lalo na nitong mga nakataraang tag-ulan at mas madalas daw yung ginagawang tag-ulan. So kailangan daw talaga na masirip din ito dahil may corruption din, may posibilidad rather ng corruption itong ganitong sistema sa ating mga kalsada. Arles, Saka hindi lang sa Bulacan yan, dito sa Metro Manila mismo, ang dami-dami. Dito lang sa paligid namin, ang dami-dami. Hindi ba sila magfo-focus din sa Metro Manila? Actually, nakakadagdag yun sa traffic dito. Kaya napapansin natin. Tama ka dyan, Ami. Kasama naman daw, no? At kaya itong order na ilalabas doon ni Secretary Vince Dizon, lahat ng national at secondary roads sa Pilipinas at kung sino man daw yung district engineer na hindi susunod dito ay talagang mapaparusahan at maaari rin na matanggal sa pwesto. Carlos, they spoke of restitution, di ba? At medyo mahababang proseso ngayon eh. Pero I suppose the fastest way to get restitution of some sort, merong performance bond na binabayaran yan. Insurance, Yes, pare. yes. Insured yan for so many, yun lang, sana mahabol yung years eh. For so many years, between 3 to 5 years, dapat after project completion, dapat mapatunayang matino ang pagkakabuild within specs. Otherwise, Isang insurance dyan, yung example, Stronghold. yung sa asawa daw ni Marcoleta, na ang endorser ay si Tonying. Stronghold yun. Stronghold. So with that in mind, I'm wondering kung napag-uusapan nila yan eh. Kasi kung, for example, kung sakaling 100% nga ng first district ng Bulacan ay puro substandard yung mga projects. Babayaran yun, insurance. Insured yan. Oo. At least for so many years. Pwedeng habulin yan kaagad. Tama ka dyan, Bok. At actually, itong Memorandum of Agreement na pipirmahan ay kasama yung AMLAC, Insurance Commission, at yung Philippine Competition Commission. Nais din daw talaga na silipin nga yung mga bond. Kasi may kasama daw yun sa pagpirma ng mga kontrata at ng mga proyekto na yun, may inaasahan na bond na yun. Yep. So, ang hiling lang That's natin SOP. talaga, dahil itong ICI, itong ICI kasi, Bok, the last 10 years ang kanilang iimbestigahan. So, may mga nakuha tayong impormasyon na yung ibang mga bond o mga kasunduan sa gobyerno ay parang nasa 5 years to 7 years lamang. So baka may ilan na hindi na makahahabol yung insurance ng mga ito, pero optimistic naman si Secretary Vince Dizon na muling makuha at masilip kahit yung mga ban ng mga proyektong ito. Oo naman, hindi mo mahabol naman talaga lahat eh. Pero at least yung nakaraan 3 o 5 taon, pwede mong mahugot kaagad eh. 10. So many years lang yung insurance bond. Gusto ko 10 eh. Tatong demanding. Pero alam mo sabihin, kesa nag-iintay tayo for the courts to grind slowly for us to get the damages, pwedeng kaagad-agad na yan kung pasok dun sa 3 to 5 years na pagwa mo ulit. So pwedeng isa yan sa mga parallel lines na magko-complement dito sa May umaandar habang ICI, hinahabol mo sila. DOJ, Solicitor General, DPWH, Ombudsman, di ba? Yan yung pinopropose mo na kasabay niyan. Huwag kalimutan. Huwag kalimutan, no? Huling tanong, Arles, hindi ka ba bored sa mga press conferences ni Secretary Vince Dizon? Tanong lang naman. Innocent na question, no? Dahil parang every other day may press con siya eh. No? Actually nga, Ronald, may mga press conference naman pero kasi naniniwala tayo na mahalaga itong mga press con na to, no? Pero ang inaabangan kasi natin, kanina sana, at may tinanong natin kung sino-sino nga ba yung mga contractor doon sa 421 na natag na ghost
flood control projects. Pero medyo naging matipid yan si Secretary Vince Dizon at isa yan sa mga dahilan kung bakit natin din binisita itong press conference. Pero nasa ICI na daw ang reports at ito na ang magpapagulong ng mga plano nito kung paano nga ba masasampahan ang mga kasangkot dito sa mga flood control projects na ghost nga na na-validate. Next time, Arles, tanungin mo naman si Secretary Vince, bakit pasa sila ng pasa? No, ang hinahanap natin, sila mismo, ano bang output nila na indicative? No, hindi mahirap yung bahala na ICI, bahala na ombudsman, di ba? Sila, anong plano nila? Yun siguro yung mahalaga. Para may konkreto namang output. Arles, natanong niyo ba yung earthquake? Kasi yun na nga nabanggit na kanina nung director ng PHIVOLCS na it's up to the DPWH para i-retrofit regularly yung mga public infrastructure natin. Para nga dahil nga lagi tayong tinatamaan ng earthquake, nabanggit ba yon kung ano na yung status ng retrofitting? So far, naalala natin, Ami, nung bago tayo umalis sa Cebu coverage nung nakaraan, ay parang nagsimula na nitong Lunes, itong linggo ng Lunes na ito, yung kanilang pagre-reconstruct ng mga kalsada na apektado at mga tulay nitong lindol sa Cebu. Actually, medyo kadugtong yan yung pagbuwag nga na pinapanukala ni Senator Win Gatchalian. Ayon sa kanya, lalo na sa ganitong panahon, ay napakahalaga ng gampanin ng DPWH. So, kailangan siguro na lamang nila masiguro kung saan nga ba kukunin yung pondo nito. Though nakita natin itong mga nakaraan na may kasama din pala sa pondo itong retrofitting, itong pagsiguro sa quality check na mga ito. Pero kasama din yan sa mga titignan daw ni Secretary Vince Dizon. Pero hindi ka ba bored? May previous project, may previous program ng DPWH. It's ongoing, multi-year yun, yung retrofitting. Sesame Street. So hindi siya nabanggit kanina. Hindi naman, wala naman so far na nabanggit na gano'n na. Yung mahalaga naman, Arles, Okay. hindi ka pa bored. Ito si Donald talaga. Hindi, mahalaga yun eh. Diba yung... Dahil usually, paulit-ulit na lang yung mga press conferences eh. Oh, sabi mo sinabi ni Raul yan, ha? Hindi, okay lang sabihin mo sa kanya. sabi mo sa kanya, sinabi ni Raul. Guess siya mamayang gabi sa kwan eh, The Big Story. Ayun lang. Eh, tatlong bruha yun, di ba? Hoy, takot, trouble ka na naman yan. Hindi, compliment yun. Papuri yun. Bakit sa Storycon ba? Ilan na bruha? Dalawa. Pero mas high level yung bruha dito. Okay. Sige. Tama na, baka trouble na tayo. Sige, maraming salamat kay Arles de los Santos. Arles, thank you for joining us this afternoon. Salamat, Arles. Thank you, Arles. Ami, hindi kayo tinutukoy niyang bruha. Ang bruha dito kaming dalawa ni Ronald. Mga bruho. Bigla nagugas ng kamay eh. Na walang malice intended. Walang malice intended. Hirap ng ganyan eh. Bago ka... Yun din ang tawag sa akin dito sa opisina. Don't worry. Yeah. Ang problema rito, bago ka magsalita, meron ka lang, no malice intended. Ang ibig sabihin nun, may malice eh. pag yun yung predicate mo. Predicate yun. May hugas kamay kagad eh. Alam ko na yan, style bulok yan. Kasi gawain mo rin yun eh. Okay, mag-goodbye na tayo. Sino ang bruha? Sabi ni Direk? Si Miss Jen daw ang bruha? Sino? Si Miss Jan. Ako. Si Miss Jan. Si Jan daw ang bruha, yung aming producer. Yan, Coben yan eh. Oh. Isang Coben. Sa Coben kasi hindi isa-dalawa. Talagang isang grupo yan. Di ba yun yung Coben? Isang tropa yan ng mga maldita. Oo, kabahan ka. Meron dito. Ay, sa Star, marami yan. Ay naku, Meron sa Star. si Ichu lang. Ay, naku, patay tayo dyan. Si Ichu lang eh. Mag-goodbye na tayo. Meron sa Star. Baka butan tayong delubyo nito. Okay, maraming salamat for joining us today or this week. Aming pamintuan ng bossing ng Philippine Star at Raul Llamas, ang bossing ng mga bagyot lindol. Just again on Monday at 4 p.m. for Storycon, I'm Ed Lingao. Kapatid, we are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.